Fireball Zap Thrower Smash? Pinagsama ni Strong. Yung Fireball saka yung Zap Quick. Okay, good luck. Nag-check siya dito ng traps. In B. Simple Fireball sa Scatter Shot. And nice. Decent value. Double Quick Wow. Pabida ka, sir. Matrix ka. Silimya. Uy. Pasikat ka rin, sir. Pasikat ka. Ano to? Zap Super Archer Smash? Wow! 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 Ka naman, sir! Sa'yo ako, Limiel. Walang kwenta yung attack ni Strong kanina. Sa'yo ang boto ko. Anyways, mag-start na tayo sa ating next match. Ang magkalaban ngayong gabi ay PHT Esports versus Team Lunatics. So ito ay Hornets Cup week 2 or week 3. Good luck both teams. Ang players dito ng PHT Esports ay si Captain Cold, si Tep Gaming, si Strong, si Limiel, and si Sinigang. Wala na naman si C5. Okay, sa Team Lunatics dito ay si Laksha, si Lil KL, si Polarizer, si Raubay, and si Sub. Oy, nakalaban na nila tong Team Lunatics sa Placebo Cup noong nakaraan, natatandaan nyo? Panalo ang PHT Esport. Nakalaban na nila yung Team Lunatics parang ng isang araw lang ata yun sa Placebo Cup. Pero ibang tournament naman kasi itong ngayon guys. Ito ay Hornets Cup. Ay, sorry, mali. Sorry. May impacto. May jump scare. Sorry, naglag. Sabi ko na may toyo. Minsan kasi may toyo tong iPad eh. Ang first attacker dito ay Team Lunatics. Okay. Andito na si Polarizer. First attacker ng Team Lunatics. Ayan, check nyo kung malakas yung sounds ng COC. If ever malakas, hinaan natin. Mamaya. Okay, Mass Electro Dragons and Totem Spells ang baon dito ni Polarizer. Good luck. So, defender dito yung... Defender strong. Nag-drop siya dito ng Rocket Balloon sa may Mortar and then Flame Flinger sa may 6 o'clock. Goods na? Malakas ba? Okay, si King ay naka-Giant Gauntlet and Stick Horse with Angry Jelly. Okay, level 14 pa lang yung Stick Horse niya dito. Yung Queen ay naka-Giant Arrow action figure. Si Warden ay Eternal Tomb and Healing Tomb. Si MP ay naka-Metal... Sorry, Meteor Staff and Dark Orb. Kaya ba Kenji kasi Kenji lang? Kenji hanggang kaibigan lang? Ha? Kaya ba Kenji kasi hanggang kaibigan lang? Grabe ka naman humugot, sir. Gusto mo ba maging special sa puso ko? Tax ka ba? Charot lang. Okay. Tayo natin dito yung Flame Flinger. Mukhang gusto niya kunin dito yung Scatter Shot saka double air defenses. Gusto ko yung may 6 packs. Yung matigas na Monay. Dok lang. Okay. 1 minute mahigit na yung inubos niya dito sa Flame Flinger part Pero mabilis naman kasi yung Electro Dragons. Okay, gumamit siya dito ng Giant Arrow and Action Figure sa may upper part. Tapos grabe, galit na galit. Nagpop agad siya dito ng Giant Gauntlet kay King na naka-Angry Jelly and Mass Electro Dragons dito sa may bandang left side. Okay, good luck. Tama, okay. Maganda. Oy, lumabas na dito yung lamang ng CC niya, ng Flame Flinger niya, Super Minions. Si King, masesecure na dito yung upper compartment. Yung King, oy, nategi agad yung kanyang Archer Queen. Tinamaan ng Bomb Hive, sir. Okay, gumamit siya dito. Oy, multiple air bombs! Dito sa may tunnel part, Beautiful Eternal Tomb para kay Polarizer. And Overgrowth Spell ginamit niya dito sa Monolith and Ricochet Cannon, Super Wizard Tower. Okay, marami pa siyang spell support dito. Kaya lang Electro Dragons niya dito ay 3 piraso na lang, 2 na lang na maliit, mababa na HP. Okay, may isa pa pala dito kasama ng Super Minion. Okay. Marami pa siyang spell support dito at meron pa siyang 4 na rocket balloons na pwedeng gamitin. Ang main threat na lang dito para sa kanyang Electro Dragons ay yung Monolith. Okay, Rage Spell ginamit niya sa may upper part. Rocket balloons ginamit niya sa Super Wizard Tower. Okay, si MP dito buhay pa. Meron pang Phoenix dito yung kanyang MP. Meron pa siyang free spell dito. Binabanatan na ng Monolith yung kanyang MP dito. Nag-activate na yung Phoenix Pet. Si Warden at isang Electro Dragon na lang natitira sa may bandang taas with spinning wheel. Ano nangyari, sir? Finor's close niya ata. Tinignan, hindi ko alam ang nangyari pero naglag ng konti. Hindi makukuha ng MP dito yung Monolith. Naku! May isang booger dito kaya lang yung free spell niya dito magliligtas ba? Yung Warden dito buhay... Sir! Nice try lang.
Nagulat ako dun sa free spell niya sa multi-IT. Anyways, nice try lang. Pero if ever ma-freeze din niya yung Monolith, kakapusin din siya. Nice try lang para kay Polarizer. Nice defense para kay Strong. Okay, first attacker dito ng PHT Esport ay si Captain Cold. Good luck. At meron siya ditong RC Charge, Root Rider, Thrower Smash. Ang kanyang all-time favorite. Ang master na master ni Captain Cold. Okay. Nako, naligaw yung RC niya. Pumunta sa kaliwa. Ina-expect niya atang rumekta dito sa Monolith, pero okay, problem solved. Nag-invest siya ng extra invi dito. Binypass niya dito yung Monolith. Namatay yung kanyang Spirit Fox. Gusto niya agad kunin dito yung Bomb Hive. Okay. And then nag-drop siya dito ng Quick Spell para malito yung builder kung anong unahing i-repair. Binypass niya ulit dito yung Monolith. And nag-pop siya dito ng Haste Vial kay RC. Napakaganda ng pwesto ng RC niya dito. Meron pa siyang 3 invis na natitira. Okay, nakuha niya na yung Monolith. Yung both multi-ITs, nakuha niya na rin. Rage Spell Tower, makukuha rin. Meron pa siyang isang invi dito. Pwede niya pa makuha tong Scatter Shot and Rage Spell Tower bago siya mag-recall out sa kanyang RC. Okay, nice. Beautiful value para sa RC Charge phase ng attack ni Captain Cold. Okay, Ice Golem, Root Riders, Coco Balloon Healers, and si Warden. Dito siya mag-entry sa may left side. Papuntang upper part. Paikot sa base. So, maganda yung nakuha ang value ng RC Charge niya dito. Laging oras lang yung kalaban dito ni Captain Cold. And, nangyari kung naaalala ko, may mga nakalusot na headhunter sa kanya na force agad yung ability ng Warden niya, which is ang Eternal Tomb. Pero dito mukhang hindi. Safe dito yung kanyang Warden with Eternal Tomb. Si Queen ay naka Magic Mirror Action Figure. Si King ay naka Spiky Ball and Snake Bracelet. Okay, looking good para kay Captain Cold. Oras lang ang kalaban niya dito. Healthy. Hanggat magkakasama tong mga Root Riders with healers and heroes, napakasakit nito. Sobrang sakit na mga dadaanan nito talaga. Legit. May kasama pang mga throwers dito. So malamang throwers din yung laman ng kanyang troop launcher. Nadagdagan yung throwers niya dito. Yung BK dito, ang ganda ng ginagawa. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Sakto, nag-activate yung Rage Spell Tower dito sa base ni Laksha. Nagpop na rin siya dito ng Spiky Ball kay King. Kaya masakit yung Fire Spitter ha. Okay, nakuha niya na yung Town Hall part dito. Makakaabante naman siya dito sa may after ng Town Hall part. Kaya lang yung oras dito, 55 seconds remaining. Yung King niya dito buhay pa, may Frosty, may action figure pa siya dito. Yung Queen niya, nategi na, si Warden na lang ang natitira dito with throwers. Okay, yung action figure buhay pa. Teka lang, hindi ko alam. Pero ay! Yung pwesto na naman ni Tatang. Sinumpit na naman siya ng Ricochet Cannon. Mukhang kakapusin dito si Captain Cold. Throwers na lang yung natitira dito. Si King, si action figure, may isa pang Root Rider kaya lang wala na siyang oras. 25 seconds remaining. Merong isang archer dito na nagsesecure ng Dark Elixir Collector. Kaya lang yung throwers dito, nategi na habang buhay doon. Nagstay na lang dun sa wall and tinapos na siya ng Ricochet Cannon dito. Kakapusin pala talaga siya. Ang sakit ng Ricochet Cannon talaga. Nice try lang para kay Captain Cold and nice defense para kay Laksha. Hindi ako bibili ng Book of Hero. Hindi ako bibili ng mga kung ano-ano mang gamit yung gems. Gagamitin ko lang yon every week pag nagre-reset yung mga ores sa shop. Okay, next attacker dito ay si Subha or Suba. Meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem spells. Good luck. Si King ay naka Spiky Ball, Snake Bracelet. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay Life Gem and Rage Gem. Si RC ay naka Rocket Spear and Electro Boots. Okay, Queen, ano to? Nag-start siya dito ng Skeleton Spell pang distract sa Guardian and Monolith and Multigear. And then, Suwi. Okay, King and Queen. Ang papakunin niya dito sa may Town Hall part. Gumamit agad siya dito ng Spiky Ball. And nag-pop na agad siya ng ability ni Queen dito. Ginamit niya agad yung both abilities ng heroes niya dito ah. Okay. Another totem spell pang distract sa Monolith. And then mass throwers dito sa may bandang right side. Okay. Masesecure naman ng Queen dito yung Town Hall. Si King nategi na agad. Okay. Si RC ang nandito sa may right side para mag-counter funnel. Para masecure yung pating ng kanyang throwers dito papunta sa gitna. Okay. Another totem spell invested sa may part ng RC. Medyo natatraffic siya dito sa entrance ng kanyang throwers ha. Yung RC niya dito medyo low na rin. Meron pa siyang Rocket Spear. Okay, nagpop na siya ng Rocket Spear dito. Another totem spell pang distract sa Scatter Shot and X-Bow. Para matapos ni RC yung kanyang Rocket Spear. Healthy pa naman dito yung mga throwers niya. Buhay pa yung mga healers. Si Warden buhay pa rin para magbigay ng Rage and Life Aura.
Meron pa siyang 5 totem spells dito na pwedeng gamitin. Mahaba pa yung oras ni Suba. Kaya lang yung RC pala niya dito buhay pa. Yung Spirit Fox buhay pa rin. Okay. Kaya lang masakit pa yung mga defenses dito sa base ni Sinigang ha. Masa-sandwich na dito yung mga throwers niya sa gitna. Meron pa siyang 4 na totem spells dito. Pero as long as buhay yung mga healers dito, makakapagbigay pa yan ng sustain. Oy! May multiple air bombs! Uy! Nakaligtas pa yung mga healers niya dito. Safe pa, safe. May mga ilan lang na nawala doon dahil may seeking air mines. Meron pa siyang 4 na totem spells dito ah. Kaya lang masakit yung upper part base ni Sinigang. Meron pang revenge tower doon. Multi-IT and defending BK. Yung ibang throwers niya dito nandito sa may baba. Nagwo-walling. And then yung the rest, binabanatan yung defending BK. Magwo-walling na rin ata sa may bandang taas. Mag-i-split ata sila. Paunahan may makabasag ng wall para may daanan. Nabasag yung wall sa baba. Pupunta dito yung ibang throwers niya. Yung iba nandito sa taas. Kasama yung healers. Out of spell support na dito si Suba. 38 seconds remaining. Mukhang kakapusin siya dito. Hindi niya makukuha yung revenge tower. Uubusin siya ng revenge tower dito. And si Warden sumama na dito sa may bandang kaliwa. So, nice try lang para kay Suba. Nice defense para kay Sinigang. Medyo mababa yung percentage nito, 70+. Makakasecure pa siya ng 80+ ba dito. Deja vu ata to, parang nangyari na to attack last week. Actually guys, yung kalaban ng PHT Esports ngayon ay nakalaban na nila sa ibang tournament na nakaraan. Nung isang araw ata kung di ako nagkakamali, nakalaban nila sa Placebo Cup or last week. Basta nakalaban na nila tong Team Lunatics at panalo yung PHT Esports sa laban na yan. Yan din yung dinurog nila Mig last time, yung ubos sa gitna yung RC Charge. Baka yun din yung base na yun, no? Kasi nga nakalaban rin nila to eh. Kaya lang kinapos sila Mig this time. Okay, si Sinigang ang next attacker dito at meron siyang RC Walk, Root Rider, Valkyrie Smash. Okay. Same strat sila ni Lameg. Ang pinagkaiba lang, mas maraming invis yung dala ni Lameg. So, mas malalim yung RC Charge na ginagawa ni Captain Cold kay Sinigang. Okay. Sinalubong ni Sinigang dito yung Bomb Hive. Masakit to sir ah. Namatay niya yung Spirit Fox niya dito. Nagpop na agad siya dito ng Haste Vial. Another Invi. Kukunin niya dito yung Air Sweeper. Papunta sa Bomb Hive. Nice. Beautiful patting. Another Invi para ma-secure dito yung boat. Fire Speeder, okay. Nice value para sa RC Charge ni Sinigang. Okay, recall out, safe. Nice. Ang ganda na nakuha niya doon. Both Fire Speeders. Good start. Okay, sa may Town Hall part na siya mag-e-entry dito. Totem spell muna pang distract sa defending heroes and guardian. And si Root Riders nandito na. Si Queen, para isnapin yung mga defending heroes. Oy, may Barbarian King na lumalapit kay Queen. Sinigang! Wala kang headhunter, sir! Hindi niya na, aray ko! Na-force agad yung ability ng Queen dito. Nakalimutan ata ni Sinigang yung kanyang headhunter kahit isang piraso lang sana. Pero anyways, ayan, lumabas na yung action figure dito. Yung Root Riders niya dito, nasa may bandang kanan, si King para mag-counter panel with Ice Golem. So yung Queen ang magsesecure dito ng Revenge Tower. Nag-pop na rin pala siya agad dito ng Eternal Tomb kay Warden. Maganda yung magiging patting dito ng kanyang Root Riders, pababa na lang lahat. Ay, meron pang gold, elixir storage. Mag-i-split ata to dito sa kaliwa. Pero meron siyang overgrowth spell dito saka free spell. Tignan natin. Meron pa siyang spiky ball. Ayun, nagsama-sama ulit yung mga troops niya. Nice. Super barbs para makatulong din sa bandang baba. Nategi na dito yung kanyang RC. So si BK na lang ang meron ditong spiky ball. May overgrowth spell pa siya. Hinihintay niya siguro mag-activate yung rage spell tower and then overgrowth. Okay, yun nga. After mag-activate ng Rage Spell Tower, nag-decide siyang i-overgrowth muna to. Kumbaga, magpa-cooldown ka muna. Tatanggalin niya muna dito yung Rage effect ng Spell Tower. Okay. Si Warden dito sumama sa action figure. Actually, looking good pa to para kay Sinigang. Ang problema na lang dito, etong Rage Spell compartment na naiwan after ng overgrowth spell dito. Kaya lang, may spiky ball pa siya dito, saka may free spell pa dito. Mukhang wasak ata to, sir. Majijinx ko ba? Okay, Tornado Trap activated. Last free spell, ginamit niya dito sa may Ricochet Cannon. May throwers na binabanatan yung Ricochet Cannon dito. And then Spiky Ball! Wow! What a beautiful attack from Sinigang or si Step. Ang husay talaga ni Tropa Bits. Nice hit from PHT Sinigang, securing a 3-star attack sa base ni Raubay. Using RC Charge, Root Rider, Valkyrie Smash. Husay. Okay, good luck. Next attacker dito ng Team Lunatics ay si Laksha.
Good luck. At meron siya ditong mass throwers and mass totem spells. Defender dito si Tep Gaming. Okay, nag-start siya dito ng... Nag-pop agad siya dito ng Rocket Spear kay RC and naka-Electro Boots siya with Phoenix. Medyo hindi ko gusto yung ganitong combo. Much better kung nag-Seeking Shield na lang siya. Legit. Seeking Shield and Rocket Spear and Phoenix. Kasi walang value yung Electro Boots dito. Unless multiple Skeleton Traps yung dadrapan mo ng RC. Pero sayang. Anyways, nakakuha naman siya ng magandang value dito para mag-form ng pattern para sa kanyang throwers. Pero if ever, much better gamitin niya Seeking Shield and Rocket Spear kung ipapartner niya sa Phoenix. Okay, si King dito ay nasa may left side kasama ng Queen. Si King ay naka Earthquake Boots and Spiky Ball. Okay, ginamit niya na dito yung Earthquake Boots and Spiky Ball. Yung throwers niya dito papunta sa may bandang gitna. Gumamit siya ng Overgrowth Spell sa may bandang right side para mapuwersa yung mga throwers niya sa gitna and Town Hall part. At the same time, yung King niya dito na Tegi na. Si Queen meron pang ability. Marami pa siyang totem spell support dito. May rage spell pa siya. Si Warden ay naka life gem and rage gem. Okay. Tignan natin. Makapal pa naman yung throwers niya dito. And meron pa siyang... Okay, yung rage spell niya ay ginamit kay Queen. Nagpop na rin dito ng magic mirror action figure. Wow, multiple rocket ball... Ano yun? Multiple rocket balloons in laman ng kanyang lag launcher para mag-trigger ng mga air bombs siguro. Okay, successful naman kasi tinamaan yung multiple air bombs eh. So safe yung mga healers niya dito. Okay, okay. I got you, bro. I got you, bro. Meron pa siya dito dalawang totem spell. Kaya lang yung warden niya dito binabanatan ng scatter shot. Nako, hindi nag-retarget yung scatter shot. Buti na lang, hinihil ng healers yung warden dito. Last totem spell ginamit niya na. Okay. Meron pa siya dito. Hindi, wala na. Wala na siyang spell support. Yung ability ng warden dito. Sino warden? Nasa harapan na naman, sir. Lagi nagpo-front. Ayun, Tegi. Ano ka ba, warden? Kailan ka ba magbabago? Ito kaya, yung AI kaya ni warden ang pakiayos, sir. Lagi na lang nagpo-front. Feeling niya ata ice golem siya. Or golem. Tusas si Bea ang buff ni Strong. Si Bea ang buff ni Strong. Yun oh. Nako, nag-name drop na. Aray ko. Name drop pa. Nice try lang para kay Laksha. Pero decent percentage naman yung makukuha niya dito. 87%. Nice defense para kay Tep Gaming. Raulo talaga yung EA ng Warden. May problema talaga doon, legit. Napakatagal na nun eh. May problema lagi sa pwestuhan ng Warden. Imbis na Basta, ewan ko ba paano nila ayusin yun. Laging pumupwesto sa harapan eh. Lagi siyang alay. Feeling makunat. Nagpapapansin siguro yan sa BK. Type na type niya yung BK eh. Pag nakikita niya yung BK, nilalapitan niya kasi agad yun eh. Okay, good luck para kay Tep Gaming dito. Siya ang Third Attacker. Meron siya dito yung paborito niyang Zap Thrower Smash. Defender dito si Polarizer. Tignan natin ang plano. Okay. Mag-start siya ng Warden Walk dito with Furnaces sa baba. So, hanapin muna natin dito yung isa-Zap Quake ni Tep. Habang busy yung Warden niya, mag-setup. Mukhang eto, Revenge Tower and... Ayun nga. Revenge Tower and Bomb Hive ang kinuha niya dito with Builder Hat. Okay, nice. Good start. Good Zap. High value Zap. Okay, nag-drop na siya dito ng isa pang Furnace. Magpo-form muna siya dito ng funnel bago niya i-drop yung kanyang throwers. Okay, nagbutas siya dito sa may left side. So, malamang dito ang pasok ng kanyang throwers. Okay, din-drop niya na. Kaya lang yung warden niya dito, binabanatan ng Ricochet Cannon na X-Bow Tep. Okay, nice. Beautiful totem spell pang distract. Kaya lang yung X-Bow dito, nakalak pa rin sa kanya. Minsan, binibitawan ng healers to eh. Nagsaswitch yung healers sa throwers. So, kailangan niyang bantayan to at the same time. Ayun, nag-change target na yung X-Bow. Safe na dito si Tatang. Meron siya isang druid dito, malamang kasama na ibibigay niya dito sa King or sa RC yan mamaya. Lag launcher yung gamit niyang siege machine dito para ma-open up yung walls papuntang Town Hall Park. Si Queen ay naka magic mirror action figure, si King ay naka wow, OG equipments. Wombo combo ng Rage Vial and Giant Gauntlet. Si Warden ay naka Life Gem and Rage Gem, si RC ay naka Rocket Spear and Electro. Tingnan niyo naman yung pwesto ng Warden. Binabanatan yung Warden. Warden. Warden? Okay.
Okay, wala na tayong dapat pag-usapan pa sa'yo. Malakas talaga ang oyot mo, sir. Kahit kailan malakas ang oyot mo. Hindi ko malaman kung anong gusto mo mangyari, nagtsatsa ka doon. Pumunta sa kanan, pumunta sa kaliwa, pumunta sa gitna, pumunta sa harapan. Ewan ko sa'yo, luko. Okay, meron pa siya ditong Queen and RC ability. Saka meron pa siyang 3 spell support. Kaya lang, mukhang unti-unti nang nauubos yung throwers niya dito sa may bandang gitna. Niraratrat ng Fire Spitter and multiple expos. Si RC dito, dinrop niya na rin kasama ng Queen. Nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear. Kaya lang masakit pa yung backend defenses dito ni Polarizer. Meron pa siyang Rage Spell compartment sa backend and meron pa siyang Tesla Farm. Aray ko. Kakapusin si Tep dito. Nice try lang. Heroes na lang yung natitira dito, si RC and si Queen. Si Queen may ability pa and meron pa siyang free spell dito. Kaya lang sobrang sakit na naiwan yung defenses. Nice try lang, nice try. Naligaw, subangwa. Diba? Kita niyo yung Warden? Ang lala talaga nung AI nun. Sana ayusin yun. Gusmav says musta na waswasan boss Cancer Gojo. Dapat ang pwesto talaga ni Warden nasa likod lang ng mga troops niya. Hindi ganun na nagpo-front. Okay, good luck. Si Lil KL. Si Lil KL ang next attacker dito at meron siyang ano to? Warden Walk. Okay, si King dito ay naka-Angry Jelly. Wow. Earthquake Boots, Spiky Ball with Angry Jelly kay Barbarian King. Anong nangyayari sa taas, sir? Ano yun? Teka lang. Yeti Bomb? Ano yun? Ano yung laman ng Super Hog Rider? Super Hog Rider Bomb? Hindi natin napansin. Sir, ano yun? Loko! Anong ginawa mo dyan? Pero may po kami nakuha naman siya. 2 buildings. Hindi ko alam, mamaya re-replay natin. Naguluhan ako dun ha. Para may tunog ng Super Hog Rider eh. Anyways, dinrop niya na dito yung kanyang throwers. Pupul niya na si Warden and then si Queen ang magka-counter funnel sa may right side. Si King dito, naka-Angry Jelly and Spiky Ball Earthquake Boot Spiky Ball. Hindi ko alam kung anong plano niya dito. Si Warden ay naka-Life Gem and Rage Gem. Si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear. Narinig ko na lang Hog Rider. Diba parang may tunog Hog Rider nga? May nabasag na buildings dun eh, pero hindi ko alam kung ano. Mamaya re-replay natin. Okay, gumamit siya dito ng Rage Spell. And then si King dito, naka-Angry Jelly, nag-pop na ng Earthquake Boots, Spiky Ball, and matetegi na siya. What? Okay, si RC, dinrop niya dito. Ginamit niya na... Hindi pa. Multiple Headhunters. Para... Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear. 1 Rocket Spear, 2 Rocket Spear, 3 Rocket Spear, another Inbi. Okay, nice. Okay. Habang busy siya kay RC, wala na siyang troop sa kanan. Okay. So, ito. Nandito nakapokus si tropa kay RC. So, bahala na yung mga troop sa kanan maubos para focus lang siya sa RC matapos yung Rocket Spear. Ang ganda. Hindi ko alam kung ano nangyari kay tropa. Pero commercial muna tayo. Sorry, my bad. Hindi ko nasabayan yung mga galawan ni tropa doon. Medyo nagbuhol-buhol yung utak ko sa nangyari. Sorry, sir. Ako yung bobo. Bonak ako mag-analyze. Pero nice try lang kay Lil Two KL. says unpredictable galawan. Yes, super unpredictable. Panoorin natin na mabilis yung nangyari sa Hog Rider bombs niya dito sa taas. Nakuha naman niya yung IT, multi-IT, Rage Spell sa Hog Riders, Super Hog Riders. Ang ganda, sir. Ang ganda, no? New meta. Pero tingin ko kung triple Yetis yon, sir, kuha lahat yan. Pero siguro sinusubukan niyang gumawa ng bagong meta. Yung laman ng Battle Blimp niya ay Super Hog Rider. Nakuha naman niya dun yung Builder Hat and multi-IT. Ang ganda. Sabihin mo si Enger, wag pindutin ng bot. Okay, good luck. Si PHT Strong ang next attacker dito at meron siyang Zap Thrower Smash. Oy, Fireball Zap Thrower Smash? Pinagsama ni Strong yung Fireball saka yung Zap Quake. Okay, good luck.
Nag-check siya dito ng traps. In B. Simple fireball sa scatter shot. And nice. Decent value. Double quick spell. Wow. Pabida ka, sir. Matrix ka. Nagpapasikat ka sa amin. Pinagapang niya yung quick spell doon and then zap quick sa multi. IT. Ang ganda ng value. At ang ganda ng funnel na nabuo. Teka lang. Hindi ba yung pupunta dito, sir? Teka. Throwers, kaliwa lang kayo ha. Matuto kayong mga liwa. Huwag puro sa kanan. Yan. Okay, nice. Nagpapasikat si Strong dito. Matrix. Nag-start siya ng fireball and zap. New meta. Mukhang nahahawa ata si Strong dun sa kanina. Okay, gumamit siya dito ng skeleton spell. Pang distract sa Ricochet Cannon and Monolith. Kaya lang yung oras dito ha. Malawak yung base dito ni Suba. Malayo yung iikuti ni Strong. Okay, problem solved. Yung King and RC malamang magkasama dito sa may baba. Sorry, King and Queen pala magkasama dito sa opposite side. And then Throwers and Warden lang dun sa may upper part. Okay, gets. Malamang si RC dito rin yan sa gitna. Si RC niya dito naka-rocket spear eh. Hula ko, dito yung magdadrop ng RC, sir. Si RC ang kukuha ng mga defenses dito. Pero, prediction ko lang yon. Ay! Grabe! Na-predict nga! Daig pa si Nostradamus mag-predict. Okay, yung king niya dito ay naka-spiky ball pa, ginamit niya na. Yung throwers niya dito, kasama pa rin ni Warden sa may bandang left side. Yung RC niya dito, makasesecure yung mga defenses dito sa gitna ng base. Nag-activate na siya dito ng Rocket Spear. May stake ni RC dito yung Revenge Tower. Yung throwers niya dito, looking good. Yung queen niya dito, nag-pop na rin ng Magic Mirror action figure. Meron siyang Super Wall Breaker para magkaroon ng access yung queen sa may Town Hall part. Kaya lang medyo busy dito, distracted naman yung Guardian. Yung queen niya dito ay medyo low na. Yung RC looking good, may Rage Spell pa siya. Wasak, sir? Teka lang. Hindi, wasak. Grabe ka magpasikat, sir. Pinapasikatan mo naman yung EA mo. May EA buff? Totoo nga, ang hula. Ganado, may EA buff. Malabo makadepensa to, ang haba pa ng oras. Beautiful hit from PHT Strong, securing another 3-star attack sa laban nila against Team Lunatics. At sigurado na ang pagkapanalo dito ng PHT Esports. Regardless kung maka 3-star ang last attacker dito ng Team Lunatics. Wow, beautiful hit using Fireball, Zap, Thrower, Smash. Ang lupit mo, Strong. Isa kang alamat, may EA buff. Naols may EA buff. Jules Mervin Manuel, naka-esports mode po kasi. Merong modifiers ngayon si Clash of Clans. So yung mga equipments nila ay hindi talaga nila magagamit yung max. Kasi merong limit. Yung epic equipment ay hanggang level 21 lang sa esports mode. Ang common equipment ay hanggang level 15 lang kapag esports mode. So ang next attacker or last attacker dito ay si Raubay ng Team Lunatics at meron siyang Queen and Warden Walk. Si Queen ay naka-Angry Jelly. Okay, nag-drop. Grabe mag-totem spell si Bossing. 2 totem spells agad ang nilapag niya dito kasama pa ng Inbi at wala siyang healers. Sir, nakalimutan mo ba yung healers mo? Hindi niya talaga idadrop yung healers dito. Para ma-secure yung recall. Parang 4 na totem spell. 3 or 4 na Inbi. Nice. Gusto ko yun. Bebe says sabi JM sabi ng EA niya 3S mo yan 3 rounds ka sakin mamaya HAHAHAHAJOKEZ. Grabe. Napakaraming na-burn na spells dito ni Raubay. Doon sa Queen and Warden Walk face ng attack niya. Hindi ko alam ang nasa isip niya pero medyo kakaiba. Okay? Yung healers niya dito kasama. Tapos ininbi niya dito yung RC dahil nagra-rocket spear na. And then nagpop siya dito ng Queen's ability. Another inbi spell kay RC. Yung Throwers and Warden nasa may bandang kaliwa. Okay, masisecure naman niya ata yung Town Hall part dito. Nice try lang kay Raubay. Medyo hindi ko rin naguluhan din ako sa mga nangyari doon, boss. Pero siguro masakit lang talaga yung base ni Captain Cold. Nice defense kay Captain Cold. Nice try lang para kay Raubay. Sulit naman ata yung mga ininvest niyang maraming spells kanina kasi buhay pa rin yung Queen dito with healers. Okay, nice. Ayun pala yun.
Kasi parang 4 na totem spell yun, saka 3 invis eh. Ang ganda. Tapos pinrespell niya dito yung Revenge Tower. Okay, nice try lang. Masakit lang yung base ni Captain Cold. Masakit yung, mabisa yung base ni Captain Cold. Taga-Indo ba yan, Boss Ken? Hindi ko nga alam eh. Wala kasing nakaset sa clan location nila, guys. Hindi sulit ang sulit yung kay Strong. Sakit ng JM tiyan ko. says GRABI last attacker SECURE yung pagkatalo hahaha. Nice try lang sa Team Lunatics. Nice try kay Raubay. Okay lang yan, sir. Huwag kayong magsasawang sumali sa mga tournaments. Practice lang ng practice. Okay, good luck. Last attacker dito ay si Limiel. Okay, eto na. Si Limiel. Uy! Pasikat ka rin, sir. Pasikat ka. Ano to? Zap Super Archer Smash? Okay. Warden Walk with Zap and Super Archers Smash. Papasikatan tayo. Ayaw niya magpasapaw kay Strong. Sabi niya, hindi pwedeng ikaw lang ang bida dito. Okay, beautiful Zap quick value, multi-IT and ano yan? Multi-IT and Bomb Hive. Okay. So, Zap Super Archer Smash ang dala dito ni Limiel. Ayos to, sir, ah. Parang humihiling ka ng thumbnail, ah. Sige. Sige nga, pakitaan mo nga kami. Pakitaan mo nga kami. Niraratan yung... Sir! Okay, nice timing. Para pan-distract sa Monolith. Makukuha niya dito yung Town Hall Park. And, pupul niya na si Warden dito with Super Warden Boy pa. Woo! Muntikan na mategi. Walang Eternal Tomb, naka life gem and rage gem yung Warden niya dito. Okay, si Queen nagpop na ng healer puppet and action figure sa may left side with support ni RC. Okay. And mass super archers dito yung kasama na kanyang Warden. Okay, makukuha ng RC dito yung Monolith. Uy, mass headhunters in laman! Okay, beautiful freeze poison spell. Another totem spell pang distract sa may rage spell compartment sa taas. Yung RC niya dito meron pang rocket spear, looking good. Si King dito may ability pa. Okay, kakadrop niya pa lang nung King sa may bandang left side. Okay, may mga super archers pa siya dito. Boy pa yung healer, si Warden boy pa. Overgrowth spell, ginamit niya dito sa may Revenge Tower. Looking good para kay Limiel. Meron pa siya ditong skeleton spell, free spell, and invis spell. Boy pa yung mga super archers dito with life gem and rage aura galing kay Warden. Looking good. Masakit pa yung back end defenses dito ni KL, pero may spell support pa dito si Limiel. Ay, may rage spell tower pa dito. Masakit ata to. Okay, ginamit niya na yung rocket spear ni RC sa left side. Meron na lang siyang free spell dito and spiky ball. Marami pa siyang super archers dito kasama ni Warden. Okay, ginamit niya yung last free spell sa multi-IT para matapos ata yung rocket spear ni RC dito. Si King, gumamit na rin ng Giant Gauntlet and Rage Vial combo. Marami pa siyang super archers dito. Makukuha ba yung Revenge Tower na super archers? Wow! 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 Ka naman, sir! Sa'yo ako, Limiel. Walang kwenta yung attack ni JM Strong says kanina. grabe na yan PHT mahawan yata ni Klaus. Sir, walang kwenta yung attack ni Strong kanina. Sa'yo ang boto ko. Bata mo ako, sir. Wala, yung attack ni Strong kanina. Panis. Eto, super archers. Wow. 2 says ang pogi ni Limiel. Ibang klase ka. Magpasikat sa amin. Panis si Strong. Panis, tinapunan. Akala ko, bida na ngayong gabi si Strong. Kasi medyo matrix yung ginawa niyang attack eh. Aba, lokong Limiel, tinabunan. Dalawa ata silang may EA buff. Pero mukhang mas matindi yung EA buff ni Limiel. Loko, gumamit ng super archers? Kundi ka ba naman loko, sir? Super archers sa esports mode. Anyways, ayan, congratulations sa PHT Esports for winning this round against Team Lunatic. So sila magpo-proceed sa Hornets Cup week 3 ata or week 4. Congrats.